Akala ko, ang pagiging mabuting asawa ay sapat na para mahalin. Akala ko, ang pagiging sunod-sunuran sa biyenan ay sapat na para tanggapin bilang tunay na kapamilya. Ngunit habang humihigop ako ng mainit na sabaw na espesyal na niluto ng aking Mama Estrella, at habang hinahaplos ng asawa kong si Marcos ang aking buhok ng buong lambing, hindi ko alam na pinaghahandaan na pala nila ang aking libing. Ang akala kong tahanan ay isa palang bitag na unti-unting sumisisikil sa aking hininga. At ang akala nilang maamong tupa ay handang maging isang lobo para lamang mailigtas ang kanyang anak. Labis na nanghihina ang aking tuhod habang inaayos ko ang huling detalye ng hapagkainan. 10 taon. 10 taon na kaming kasal ni Marcos at sa kabila ng panginginig ng aking mga kamay at ang pamilyar na kirot na kumukurot sa aking tiyan tuwing gabi, pinilit kong ngumiti. Gusto kong maging perpekto ang gabing ito. Inilapag ko ang paborito niyang kare-kare na niluto ko pa gamit ang recipe ng aking lola mula sa Iloilo. Kahit na sinasabi ng doktor na kailangan ko ng pahinga dahil sa aking misteryosong sakit, hindi ko magawang humiga na lamang. Bilang isang asawa, tungkulin kong pagsilbihan ang haligi ng aming tahanan at iyon ang paulit-ulit na ipinapaalala sa akin ng aking biyenan. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa silid tanggapan kung saan naroon si Marcos. Hawak ko ng mahigpit ang isang maliit na kahon na naglalaman ng relong inipon ko mula sa barya-baryang natitira sa budget ng palengke. Alam kong hindi ito kasing mahal ng mga gamit niya, pero ito ay puno ng pagmamahal at sakripisyo. Aakma na sana akong kakatok sa pinto nang marinig ko ang boses ni Marcos na tumatagos sa siwang ng pinto. Ang boses niya ay malambing, ngunit hindi para sa akin. Huwag kang mag-alala, babe. She creates no trouble. Alam mo naman si Raquel, she's a typical prom-D. Sanay sa hirap, sanay She won't ask questions. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang boses sa kabilang linya ay hindi ko naririnig, ngunit ang sagot ni Marcos ay sapat na upang gumuho ang mundo ko. Narinig ko ang kanyang halakhak, isang tunog na dati ay musika sa aking pandinig, ngunit ngayon ay tila patalim na humihiwa sa aking dibdib. Besides, Mama Estrella is taking care of it. Konting tiis na lang, Veronica. Once she signs the papers, at kapag tuluyan na siyang bumigay sa sakit niya, we can finally be together without hiding. She is practically expired goods anyway. Bumigay ang lakas ng aking mga binti at kinailangan kong kumapit ng mahigpit sa hamba ng pinto upang hindi ako tuluyang bumagsak sa sahig. Ang kahon ng relo na hawak ko ay tila biglang bumigat ng 1 tonelada. Tiningnan ko ang aking mga kamay na magaspang at puno ng maliliit na peklat dahil sa pagluluto at paglilinis para sa kanya. Ang mga kamay na ito na nag-aalaga sa kanya kapag may sakit siya, ang mga kamay na ito na nagtitipid para lang mabilhan siya ng regalo ay wala lang pala sa kanya. Para sa kanya, ako ay isa lamang gamit na lipas na at hinihintay na lamang na maitapon. Ang sakit ay hindi nanggaling sa aking tiyan ngayon, kundi mula sa puso kong parang pinipiga at dinudurog ng pino. Hindi ako nakasigaw, walang luhang lumabas sa aking mga mata dahil sa sobrang pagkabigla. Ang tanging naramdaman ko ay ang panlalamig ng aking buong katawan na para bang biglang nawala ang lahat ng dugo sa aking mukha. Aalis na sana ako upang magtago at ipunin ang natitira kong dignidad nang biglang bumukas ang pinto ng kusina sa aking likuran. Lumabas doon si Doña Estrella, ang aking biyenan, na may dalang isang mangkok ng umuusok na sabaw. Ang kanyang nangiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at mapanuri. Oh, Raquel, nandito ka lang pala. Bakit namumutla ka? Here, ipinaghanda kita ng espesyal na herbal soup. You need to drink this bago tayo kumain ng dinner, para lumakas ka. Alam mo namang mahal na mahal ka namin ni Marcos
Ayaw naming nakikita kang nahihirapan. Inabot niya sa akin ang mangkok. Naamoy ko ang matapang na amoy ng mga halamang gamot. Ngunit sa ilalim ng halimuyak na yon ay mayroong kakaibang antak na nagpaalala sa akin ng lasa ng bakal. Biglang nag-flashback sa aking isipan ang lahat. Ang sunod-sunod na pagkahilo ko matapos kumain ng hapunan, ang paglalagas ng aking buhok na akala ko ay dahil lamang sa stress at ang pamamanhid ng aking mga daliri. Napatingin ako sa bulsa ng duster ni Doña Estrella at nakita ko ang dulo ng isang maliit na bote na mabilis niyang itinulak pa ilalim nang mapansin niyang nakatingin ako. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nabuo. Ang sakit ko ay hindi natural. Ang panghihina ko ay hindi dahil sa pagod. Sinasadya nila ito, ang sabaw na ito, na inakala kong simbolo ng pagmamahal ng isang ina, ay siya palang lason na unti-unting pumapatay sa akin araw-araw. Tinatapos na ni Marcos ang tawag sa loob ng kwarto habang papalapit siya sa amin. Nakita ko siyang lumabas na may suot ng ngiting pang-artista, ang parehong nangiti na bumihag sa akin sa Iloilo noong dalaga pa ako. Humalik siya sa aking pisngi, ngunit ang dampi ng kanyang labi ay nagdulot ng kilabot sa aking balat sa halip na kilig. Happy anniversary, honey. O bakit hindi mo pa iniinom ang sabaw na gawa ni Mama? Sayang naman ang effort niya. Sige na, ubusin mo na yan para gumanda ang pakiramdam mo ngayong gabi. Naupo kami sa hapagkainan. Ang liwanag ng chandelier ay tila napakasilaw at nakakahilo. Nasa harapan ko ang mangkok ng sabaw. Madilim ang kulay nito at walang kasingaw-singaw. Nakatingin sa akin si Doña Estrella. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, naghihintay, nananabik. Sa tabi ko, hiniiris ni Marcos ang karne sa kanyang plato nang may kalmadong pagkilos na para bang wala siyang tinatagong halimaw sa loob ng kanyang pagkatao. Ang katahimikan sa hapagkainan ay binabasag lamang ng tunog ng kubyertos na tumatama sa porselana. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Hawak ko ang kutsara at nararamdaman ko ang panginginig ng aking kamay na hindi ko mapigilan. Ito ba ang katapusan ko? Kung iinumin ko ito, mas lalo akong manghihina at mapapalapit sa kamatayan na gusto nila. Ngunit kung tatanggihan ko, malalaman nilang alam ko na ang kanilang sikreto at baka kung anong mas masahol pa ang gawin nila sa akin at sa anak kong si Lia na natutulog sa itaas. Napatingin ako sa refleksyon ko sa sabaw. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay hindi na ang Raquel na puno ng pangarap. Siya ay isang babaeng pagod na, isang anino ng dating masayahing dalaga mula sa Iloilo. Ngunit sa likod ng pagod na yon, sa kailaliman ng aking mga mata, may isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab. Ito ang apoy ng isang inang natatakot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak na si Lia. Kung mawawala ako, sino ang magtatanggol sa kanya mula sa mga taong ito na kayang pumatay ng sarili nilang kadugo, demi sa pera? Sige na, Hija. Lumalamig na ang sabaw. Sayang ang bisa niyan. Ang malambing ngunit mapilit na boses ni Doña Estrella ay bumasag sa aking pagmumuni-muni. Nakita ko ang pag-igting ng kanyang panga habang pinipilit niyang panatilihin ang kanyang ngangiti. May bahid na ng inip sa kanyang tono. Itinaas ko ang kutsara. Ang bigat nito sa aking kamay ay tila bigat ng buong mundo. Ang maitim at malapot na likido sa kutsara ay tila isang maliit na lawa ng kamatayan na handang lumunod sa akin. Ang amoy nito ay pinaghalong mga halamang gamot at isang ngangsang na nagpapaalala sa akin ng kalawang. Tiningnan ko si Marcos. Nakatuon ang kanyang mga mata sa kutsara. Ang kanyang pag-iiris ng karne ay huminto sa ere. Tiningnan ko si Doña Estrella. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang paghinga ay tila pigil. Pareho silang naghihintay. Pareho silang nananabik na makita akong inumin ang sarili kong wakas. Dahan-dahan,
Sa kabila ng panginginig na gumagapang mula sa aking mga daliri hanggang sa aking gulugod, inilapit ko ang kutsara sa aking mga labi. Nararamdaman ko na ang init ng singaw nito sa aking mukha. Ang bawat pulgada ng paglapit nito ay tila isang hakbang papalapit sa hukay. Sa loob ng aking isipan, isang tanong, ang paulit-ulit na umuugong kasabay ng kabog ng aking dibdib. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko at tinanggap para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang naiwan mag-isa sa gitna ng ulan? Ipinikit ko ang aking mga mata at ang dulo ng malamig na metal ng kutsara ay dumampi sa aking nanginginig na labi. Ang sigaw ni Marcos ay puno ng pandidiri. Hindi pag-aalala. Mas inalala pa niya ang talsik ng sabaw sa kanyang pantalon kaysa sa nanginginig niyang asawa sa sahig. Nakita ko si Doña Estrella na tumayo. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Lumapit siya sa akin, hindi upang tulungan ako, kundi upang inspeksyonin ang pinsala sa kanyang carpet. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga reaksyon, nahuli ko ang isang mabilis na pagpapalitan nila ng tingin. Isang tingin na nagsasabing, gumagana na ang gamot. Bumibigay na ang kanyang utak. Oh my God, Marcos! I think she is having an episode again. Ang boses ni Doña Estrella ay puno ng pekeng awa habang nakatingin sa mga katulong na dali-daling lumapit upang maglinis. Dalhin mo na siya sa kwarto. She needs rest. Baka kung ano pa ang masira niya dito. Hinayaan kong hilahin ako ni Marcos patayo. Ang kanyang hawak sa aking braso ay mahigpit at masakit. Tila ba gusto niyang ibaon ang kanyang mga kuko sa aking laman. Kinaladkad niya ako paakyat ng hagdan na parang isang basahan. Sa bawat hakbang, pinapatibay ko ang aking desisyon. Kung gusto nilang makita na ako ay nawawala sa sarili, ibibigay ko sa kanila ang palabas na hinding-hindi nila makakalimutan. Ito na ang aking magiging sandata. Ang aking kabaliwan, ang magiging kalasag ko. Nang makapasok kami sa aming kwarto, itinulak niya ako sa kama nang walang pakundangan. Stay here. Don't you dare come out until you act normal. You are embarrassing me, Raquel. Nakahihiya ka. Padabog niyang isinara ang pinto at narinig ko ang pag-ikot ng susi sa seradura. Ang tunog ng pagkakasusi ay tila hatol ng aking pagkakakulong. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang isang kakaibang kalayaan. Nasa loob na ako ng hawla ng leon, pero ako pa rin ang may hawak ng susi ng aking isipan. Bumangon ako at tinitigan ang pinto ng ilang sandali bago ako dahan-dahang lumapit sa malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay may magulong buhok at namumugtong mga mata. Ngunit sa likod ng kanyang anyo ay naroon ang isang desisyong kasing tigas ng bato. Kung naniniwala silang nababaliw na ako, ibibigay ko sa kanila ang isang palabas na hinding-hindi nila makakalimutan. Ito ang magiging maskara ko upang maitago ang aking mga plano. Huminga ako ng malalim. Pinuno ang aking baga ng hangin na may halong amoy ng mamahaling pabango ni Marcos na naiwan sa kwarto. Ang amoy ng panlilinlang. At pagkatapos, pinakawalan ko ang isang sigaw na nagmumula sa kaibuturan ng aking tiyan. Hindi ito sigaw ng takot, kundi sigaw ng isang inang nagdedeklara ng digmaan. Lumayo kayo! Huwag niyo akong hawakan. May mga ahas. Ang daming ahas. Sinimulan kong sirain ang ayos ng kwarto. Hinablot ko ang mamahaling kurtina na galing pa sa Europa at hinila ito ng buong puwersa hanggang sa marinig ko ang pagkakalas ng tela mula sa rodilyo. Hinagis ko ang mga unan sa pader at itinumba ang lampshade sa side table. Ang pagkabasag ng bumbilya ay lumikha ng isang matalim na tunog na siguradong umabot sa pandinig nila sa ibaba. Kailangan nilang maniwala. Kailangan nilang isipin na tuluyan na akong nawala sa sarili para hindi nila ako paghinalaan na may ibang binabalak. Dumapa ako sa sahig at nagkikilos na parang tinataboy ko ang mga hindi nakikitang insekto.
habang patuloy sa pagsigaw ng mga walang katuturang salita. Sa aking isipan, nakikita ko ang mukha ni Doña Estrella na nakangisi at ang mukha ni Marcos na puno ng pandidiri. Hayaan lang silang magsaya ngayon. Nang maramdaman kong sapat na ang gulo na aking nilikha, dahan-dahan akong tumahimik. Ang aking paghinga ay mabilis at kapos, ngunit ang aking isip ay malinaw. Gumapang ako patungo sa ilalim ng mabigat na aparador sa sulok ng silid. Ito ang lugar na hindi kailanman pinapansin ng mga katulong at lalong hindi tinitingnan ni Marcos dahil sa takot niyang madumihan ang kanyang mga kamay. Kinapa ko ang ilalim ng sahig na kahoy hanggang sa maramdaman ng aking mga daliri ang isang maliit na awang. Dito ko itinago ang aking huling alas, isang lumang cellphone na matagal ko nang itinabi. Ang tanging bagay na hindi nila alam na pag-aari ko. Nanginginig ang aking mga kamay habang dinudukot ito mula sa alikabok. Binuhay ko ang telepono. Ang liwanag ng screen ay tila isang parola ng pag-asa sa madilim na kwartong iyon. Ang baterya ay mahina na, tulad ng aking katawan, ngunit sapat pa upang tumawag. Pinigil ko ang aking paghikbi. Gusto kong umiyak dahil sa takot, dahil sa sakit ng pagtataksil, dahil sa awa sa aking sarili. Pero tinakpan ko ang aking bibig gamit ang aking palad. Hindi ngayon, Raquel. Hindi ka pwedeng humagulgol. Kailangan mong maging matatag para kay Lia. Ang bawat luhang papatak ay dapat maging balalaban sa kanila. Hinanap ko ang pangalang matagal ko nang hindi binibigkas, ngunit hindi kailanman nakalimutan ng aking puso. Gabriel San Andres. Ang lalaking minahal ko sa Iloilo. Ang lalaking tinalikuran ko dahil sa akalang si Marcos ang aking prinsipe. Sana ay hindi pa huli ang lahat. Sana ay nandyan pa siya. Pinindot ko ang call button at idinikit ang telepono sa aking tainga. Ang bawat ring ay tila hampas ng martilyo sa aking dibdib sa sobrang kaba. Isang ring. Paano kung nagbago na siya ng number? Pangalawang ring. Paano kung galit pa rin siya sa akin? Pangatlong ring. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay malalim, pamilyar, at puno ng profesionalismo. Ito ang boses na minsan nang bumulong ng mga pangako sa akin sa ilalim ng mga puno ng mangga sa probinsya. Halos mabitawan ko ang telepono sa sobrang emosyon. Gabriel, ako ito. Si Raquel, tulungan mo ako. Nasa panganib ang buhay namin ni Lia. Ang mga salitang yon ay lumabas sa aking bibig na parang isang basag na bulong, puno ng takot at pagmamakaawa. Saglit na natahimik ang kabilang linya. Ang katahimikan ay tila tumagal ng isang siglo. Sapat para pagdudahan ko kung kilala pa ba niya ako o kung ibababa niya ang telepono. Raquel? Ang boses ni Gabriel ay nabahiran ng gulat at agarang pag-aalala. Anong nangyayari? Nasaan ka? Sasagot pa sana ako upang ibigay ang detalye nang biglang tumigil ang pagtibok ng aking puso. Mula sa pinto ng kwarto, narinig ko ang dahan-dahan at maingat na pagpihit ng seradura. Ang metal na mekanismo ay umiikot ng pino, hindi padabog, kundi sa paraang ginagawa ng isang taong gustong manmanan ng palihim ang kanyang biktima. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi nakasusi ang pinto? O may duplicate key sila? Mabilis pa sa kidlat, pinatay ko ang tawag nang hindi man lang nagpapaalam. Wala ng oras para itago ang telepono sa ilalim ng sahig. Sa taranta ko, inipit ko na lamang ito sa ilalim ng aking dibdib habang nanatili akong nakadapa sa madilim na sulok at muling isinuot ang maskara ng kabaliwan. Sinimulan kong uguyin ang aking katawan at bumulong ng mga walang katuturang salita sa hangin. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan at ang liwanag mula sa pasilyo ay humiris sa kadiliman ng silid, tumatama mismo sa aking nanginginig na likuran. Ang liwanag mula sa pasilyo ay humiwa sa kadiliman ng silid at tumama sa aking likuran. Nanatili akong nakadapa sa sahig. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis at malakas sa aking dibdib na tila ba nais nitong kumawala
sa aking tadyang. Ang telepono ay naiipit sa pagitan ng aking tiyan at ng malamig na sahig na kahoy, ang tanging bagay na nag-uugnay sa akin sa pag-asa. Alam kong nakatayo si Doña Estrella sa may pintuan. Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang tingin. Isang tingin na punong-puno ng paghuhusga at pagkasuklam. Sinimulan kong igalaw ang aking katawan ng paulit-ulit, paurong at pasulong, habang ibinubulong ko ang mga salitang walang kahulugan sa hangin. Ginawa kong garalgal ang aking boses, tinutularan ang tono ng isang taong tuluyan nang nawala sa katinoan. Huwag niyo silang papasukin. Ang dami nilang mata. Narinig ko ang buntong hininga ni Doña Estrella, isang tunog na puno ng inip at paglait. Ang kanyang mga yapak ay hindi pumasok sa silid. Nanatili siya sa threshold. Tila ayaw madumihan ang kanyang mga paa sa kabaliwan na aking nililikha. Diyos mio, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay tumatawag sa Diyos, ngunit ang kanyang tono ay walang bahid ng kabanalan. She's talking to her imaginary friends again. Marcos, tawagan mo na ang doktor bukas, hindi na ito maaaring ipagpaliban. Nagmumukha na tayong tanga sa mga katulong. Narinig ko ang pagsara ng pinto. Ang aldaba ay muling lumikha ng tunog ng pagkakakulong. Nanatili ako sa ganoong posisyon ng ilang minuto pa, tinitiyak na nakaalis na sila, bago ako nanghihinang gumulong paharap at kinuha ang telepono. May isang mensahe mula kay Gabriel. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga daliri. Ang liwanag ng screen ay nagdala sa akin pabalik sa isang alaala. 10 taon na ang nakalilipas. Sa probinsya ng Iloilo, sa ilalim ng matatandang puno ng mangga, kung saan ang hangin ay amoy lupa at dagat. Naalala ko ang mukha ni Gabriel noong gabing naghiwalay kami. Umiiyak siya noon, hindi dahil siya ay mahina, kundi dahil sa sobrang pagmamahal. Pinili ko si Marcos dahil sa pangarap na magandang buhay sa Maynila. Dahil sa utos ng aking mga magulang na umaasang iaahon ko sila sa hirap. Iniwan ko ang isang lalaking handang ibigay ang kanyang puso para sa isang lalaking gusto lang angkinin ang aking katawan at serbisyo. Gabriel. Raquel, I'm here. Hinding-hindi kita pababayaan. Sabihin mo sa akin ang lahat. I am your lawyer now. Anything you tell me is privileged and protected. Napaluha ako. Walang sumbat, walang paninisi. Tanging ang mainit na yakap ng kanyang profesionalismo at ang natitirang abo ng aming nakaraan. Mabilis akong nagtipa. Ang aking mga daliri ay lumilipad sa keypad habang ikinukwento ko ang tungkol sa lason, sa sabaw at sa banta sa buhay ni Lia. Habang naghihintay ako ng sagot, nakaramdam ako ng matinding gutom. Hindi pa ako kumakain at ang lason na naipon sa aking katawan nitong mga nakaraang buwan ay nagpapahina sa akin. Biglang may kumatok ng mahina sa pinto. Isang katok na may ritmo, 3 mababaw na tapik na tanging ako at ang taong iyon lang ang nakakaalam. Agad kong itinago ang telepono sa ilalim ng kutsyon at muling umakto bilang isang baliw. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi ang matapobreng mukha ni Doña Estrella ang sumalubong sa akin, kundi ang maamong mukha ni Yaya Ising. Si Yaya Ising ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon. Siya ay pipi mula pa sa pagkabata, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nangungusap ng mas malinaw kaysa sa sino mang may boses sa bahay na ito. Mabilis siyang pumasok at dahan-dahang isinara ang pinto sa kanyang likuran. Tinitiyak na ang seradura ay hindi lilikha ng anumang ingay na makakatawag ng pansin. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, inabot niya sa akin ang isang nakabalot na tissue. Nang buksan ko ito, tumambad sa akin ang 2 piraso ng nilagang saging na saba. Mainit pa ito at umuusok. Tumingin ako sa kanya at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, nakita ko ang pagtulo ng luha sa mga mata ng matanda. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay, isang hawak na nagpapahayag ng 1,000 salita na hindi niya kayang bigkasin. Sa pagkilos na yon, naramdaman ko ang mensahe. Alam ko,
Alam ko ang ginagawa nila. Kumain ka. Ligtas ito. Dali-dali kong isinubo ang saging. Ang tamis nito ay humalo sa alat ng aking mga luha. Ito ang unang pagkain na pumasok sa aking tiyan na sigurado akong walang halong lason. Habang nanginunguya ko ito, naramdaman ko ang pagbalik ng kaunting lakas sa aking nanginginig na kalamnan. Tumango ako kay Yaya Ising bilang pasasalamat at mabilis siyang lumabas bago pa man may makapansin sa kanya. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Hinintay kong bumigat ang talukap ng mata ni Marcos sa kabilang panig ng kama o sa kung saan man siya natulog dahil hindi na siya tumatabi sa baliw niyang asawa. Nang masiguro kong tahimik na ang buong bahay, muli kong kinuha ang telepono. Gabriel, Raquel, kailangan mo ng ebidensya. Anything concrete, financial records, medical nonsense, anything. Napatingin ako sa walk-in closet kung saan naroon ang personal na vault ni Marcos. Dati, bawal akong lumapit doon. Pero ngayon, sa tingin nila ay wala na akong kakayahang umintindi ng mga numero at letra. Ang pagiging baliw ko ay naging isang uri ng invisibility cloak. Dahan-dahan akong gumapang papasok sa closet. Ang amoy ng mamahaling leather at cologne ay bumalot sa akin. Ang amoy ng kanyang pagtataksil. Nakita ko ang vault. Bahagya itong nakabukas. Ganoon kalaki ang kumpiyansa ni Marcos. Ganoon kalaki ang paniniwala niyang isa na lamang akong gulay na walang silbi. Para sa kanya, ang isang baliw ay hindi marunong magbasa ng kontrata. Binuksan ko ito nang dahan-dahan, pinipigil ang aking hininga sa bawat galaw ng bisagra. Sa loob, nakita ko ang mga tumpok ng pera. Mga alahas na binili niya para kay Veronica at isang makapal na brown envelope. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa akin nang imulat ko ang aking mga mata. Wala na ang hagupit ng hangin, wala na ang lagaslas ng ulan na tila mga latigo sa bubungan. Ang tanging nararamdaman ko ay ang malambot na kutsyon sa aking likuran at ang amoy ng mainit na tsokolate na humahalo sa simoy ng dagat. Napabalikwas ako ng bangon. Ang puso ko ay muling kumabog ng mabilis sa takot na baka nasa ospital ako o nasa impyerno ng aking biyenan. Ngunit ang bumungad sa akin ay hindi ang puting dingding ng ospital, kundi ang mainit na kulay ng kahoy ng isang rest house. Sa kabilang sofa, nakita ko si Lia, mahimbing na natutulog at balot ng makapal na kumot. Gising ka na pala. Napalingon ako sa pinanggalingan ng boses. Si Gabriel. Nakatayo siya sa may bintana, hawak ang isang tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit puno ng kapanatagan. Lumapit siya at iniabot sa akin ang isang baso ng tubig. Nasaan tayo? Anong nangyari? Ang tanong ko. Ang boses ko ay paos at mahina. Ligtas kayo, Raquel. Nasa Batangas tayo. Sagot niya ng marahan. Ang aksidente, naging perpekto ang plano. Ang kotse mo ay natagpuan sa ilalim ng bangin sa Tagaytay, kaninang madaling araw. Wasak na wasak. Walang sino man ang maaaring mabuhay sa ganong klaseng pagbagsak. Binuksan niya ang telebisyon sa sulok. Ang balita ay kasalukuyang nagpapakita ng footage ng retrieval operation. Nakita ko ang aking sasakyan o kung ano man ang natira dito na parang nilamukos na lata na nakasabit sa matatalim na bato sa paanan ng bangin. Ang mga pulis at rescuer ay nahihirapan dahil sa putik at dulas ng daan. Sa screen, nakita ko si Marcos. Nakasuot siya ng itim na jacket, basang-basa sa ulan, at umaakto na parang hihimatayin sa kakaiyak. Hinahawakan siya ng mga pulis upang pigilan siyang tumalon at sundan ako. My wife! My poor wife! Ang sigaw niya sa kamera. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Sabi ko sa kanya, huwag umalis. Sabi ko, delikado ang bagyo. Bakit mo ako iniwan, Raquel? Napakuyom ang aking mga kamao sa ilalim ng kumot. Ang galing niyang umarte. Kung hindi ko lang alam ang demonyong nagtatago sa likod ng maskarang yon, baka pati ako ay maawa sa kanya. Ang lalaking umiiyak sa TV ay siya ring lalaking nagtangkang ipakulong ako
sa mental hospital at kunin ang aking anak. Wala silang nakitang katawan. Paliwanag ni Gabriel na tila binabasa ang isip ko. Dahil sa lakas ng agos ng tubig sa ilalim ng bangin at sa sunog ng sasakyan, ipinalagay ng mga otoridad na tinangay na ng baha ang iyong bangkay. Ang nakuha lang nila ay ang iyong sapatos at ang punit-punit na damit na sadyang iniwan natin. Sapat na yon para ideklara kang patay. Napatingin ako sa aking mga kamay. Buhay ako. Nakahinga ako. Pero sa mata ng mundo, si Raquel Isabel Monteverde ay isa na lamang alaala. Isang bangkay na walang mukha. Paano si Mama Estrella? Ano ang reaksyon niya? Tanong ko, bagamat alam ko na ang sagot. Kinuha ni Gabriel ang remote at inilipat ang channel sa isang live interview. Nasa harap ng aming mansyon si Doña Estrella. Nakaitim din siya. May panyo sa mata. Ngunit ang tindig niya ay tuwid at matatag. Napakasakit mawalan ng manugang. Pahayag ni Doña Estrella sa reporter. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pekeng emosyon. May sakit siya sa pag-iisip. Ilang beses namin siyang sinubukang tulungan. Pero siguro ay hindi na niya kinaya ang kanyang mga demonyo. Ang tanging hiling ko lang ay katahimikan para sa aming pamilya. Lalo na para sa aking anak na si Marcos na labis na nagduru sa membing. Pinatay ko ang TV. Hindi ko na kayang panoorin ang kanilang palabas. Ang sikmura ko ay bumabaligtad sa pandidiri. Hayaan mo silang magsaya ngayon, sabi ni Gabriel, at hinawakan niya ang aking balikat nang may paggalang at init na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang mahalaga, buhay ka. Buhay si Lia at hawak natin ang lahat ng ebidensya. Ngunit ang tunay na sakit ay dumating noong hapong yon. Sa tulong ng isang kontak ni Gabriel sa loob ng mansyon, marahil ay si Yaya Ising o isa pang kasambahay na naawa sa akin, nakatanggap kami ng video call na nagpapakita ng kaganapan sa loob ng bahay. Hindi sila nagluluksa, nagdiriwang sila. Sa video na malabo at kuha sa isang nakatagong anggulo, nakita ko si Doña Estrella na nag-uutos sa mga katulong. Nasa kwarto ko sila. Lahat ng gamit ng babaeng yan, ilabas niyo. Ang boses ni Estrella ay matinis at puno ng utos. Sunugin niyo ang mga damit. Ipamigay niyo ang mga sapatos. Ayaw kong may matirang kahit anong amoy ng probinsyana sa bahay na ito. Gusto kong malinis ang kwartong ito bago pa man makalipat dito si Veronica. Nakita ko kung paano nila hinablot ang mga damit na tinahi ko gamit ang aking sariling mga kamay. Nakita ko kung paano nila tinapakan ang mga photo album namin ni Lia. Ang mga alaala ng 10 taon ay tinuring nilang basura na dapat itapon sa Smoky Mountain. Wala man lang silang pinalampas na kahit isang araw. Hindi man lang sila nagpanggap na igalang ang aking kamatayan sa loob ng tahanan. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa panghihinayang sa mga gamit, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Ganun lang pala kadaling burahin ang existence ng isang tao kapag wala silang halaga sa'yo. Para silang nagwawalis ng dumi at alikabok palabas ng pinto. Tahan na, bulong ni Gabriel. Iipunin natin ang bawat patak ng luhang ito, Raquel, at sisingilin natin sila. Doble, triple. Pagsapit ng gabi, habang yakap ko si Lia sa harap ng fireplace, muli akong tumingin sa balita. Ipinakita si Marcos na nagbibigay ng statement. Ang ulan sa likod niya ay tumigil na at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na hindi makikita ng iba. Pero kitang-kita ko. Iyon ay kislap ng tagumpay. Sa kabila ng trahedyang ito, sabi ni Marcos sa TV, kailangan nating magpatuloy. Raquel would want us to be happy. She would want me to find happiness again. Ang kamera ay nagpan ng bahagya at nahagip sa gilid si Veronica. Nakasuot ng itim, ngunit may suot na diamond necklace na pamilyar sa akin. Ang kwintas ng aking ina na nawawala noon pang 1 buwan. Ninakaw pala nila ito. Napangiti ako ng mapait. Ang nangiting iyon ay hindi umabot sa aking mga mata, sapagkat ang mga mata ko ay tuyo na
at puno ng yelo. Sige Marcos, sige Ma'am Estrella, magdiwang kayo. Isipin nyo na nanalo na kayo. Isipin nyo na patay na ang baliw na si Raquel. Pero hindi nyo alam, ang namatay sa bangin na yon ay ang Raquel na mahina. Ang Raquel na sunod-sunuran. Ang Raquel na tanga. Dahan-dahan kong hinaplos ang buhok ni Leah at bumulong sa hangin, isang pangako na mas matibay pa sa anumang kontrata. Humanda kayo, dahil ang bangkay na inakala niyong patay na ay babangon para hatakin kayo sa impyerno. Ang screen ng TV ay nag-fade to black, kasabay ng pagdidilim ng aking paningin sa pagod. Ngunit ang apoy sa aking dibdib ay hindi namatay. Ito ay nagsisimula pa lamang magningas. Dahan-dahan kong hinaplos ang buhok ni Leah at bumulong sa hangin, isang pangako na mas matibay pa sa anumang kontrata. Humanda kayo, dahil ang bangkay na inakala niyong patay na ay babangon para hatakin kayo sa impyerno. Ang screen ng TV ay nag-fade to black, kasabay ng pagdidilim ng aking paningin sa pagod, ngunit ang apoy sa aking dibdib ay hindi namatay. Ito ay nagsisimula pa lamang magningas. Dahan-dahan kong hinaplos ang buhok ni Leah at bumulong sa hangin, isang pangako na mas matibay pa sa anumang kontrata. Humanda kayo, dahil ang bangkay na inakala niyong patay na ay babangon para hatakin kayo sa impyerno. Ang screen ng TV ay nag-fade to black, kasabay ng pagdidilim ng aking paningin sa pagod. Ngunit ang apoy sa aking dibdib ay hindi namatay. Ito ay nagsisimula pa lamang magningas. Dahan-dahan kong hinaplos ang buhok ni Leah at bumulong sa hangin, isang pangako na mas matibay pa sa anumang kontrata. Humanda kayo, dahil ang bangkay na inakala niyong patay na ay babangon para hatakin kayo sa impyerno. Ang screen ng TV ay nag-fade to black, kasabay ng pagdidilim ng aking paningin sa pagod. Ngunit ang apoy sa aking dibdib ay hindi namatay. Ito ay nagsisimula pa lamang magningas. Kinuha ko ang envelope at binuksan ito sa ilalim ng manipis na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ito ang deed of transfer ng mga ari-arian na minana ko pa sa aking ama sa Iloilo. Gusto nilang ilipat ang lahat sa pangalan ni Marcos bago ako mamatay. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil ng tibok ng aking puso. Sa huling pahina ng dokumento, may isang special power of attorney at guardianship agreement. Binasa ko ang nakasulat at pakiramdam ko ay binuhusan ako ng nagyayelong tubig. In the event of Raquel Isabel Monteverde's death or permanent mental incapacity, the sole custody and guardianship of the minor, Leah Monteverde, shall be granted to... Inasahan kong makita ang pangalan ni Marcos. Pero hindi. Ang pangalang nakasulat doon ay mas nakakapanindig balahibo. Granted to Doña Estrella de Vera. Napahawak ako sa aking bibig upang pigilan ang pagsigaw. Hindi lang nila gustong kunin ang pera ko. Gusto nilang ibigay ang anak ko sa demonyong babaeng iyon. Ang babaeng walang ginawa, kundi iparamdam sa akin na ako ay basura. Ang babaeng magpapalaki kay Leah na maging sunod-sunuran at miserable tulad ko. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuhaan ko ng litrato ang dokumento gamit ang lumang cellphone. Ang bawat click ng camera na aking sinigurong walang tunog ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Biglang namatay ang ilaw ng screen ng cellphone ko. Low battery. At kasabay noon, narinig ko ang pag-inggit ng sahig sa labas ng closet. May gising. May naglalakad papalapit. Dali-dali kong ibinalik ang envelope sa vault. Ngunit sa pagmamadali ko, isang piraso ng papel ang dumulas at nahulog sa ilalim ng estante, malayo sa aking abot. Wala nang oras para kunin ito. Isang anino ang humarang sa pinto ng closet. Pigil hininga akong nanatili sa loob ng madilim na walk-in closet habang ang anino ni Marcos ay humahaba sa sahig. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at tila yumanig sa bawat hibla ng aking kalamnan.
Hindi niya napansin ang kapirasong papel na nahulog mula sa envelope. Sa halip, ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos ay aksidenteng sumipa rito. Dahilan upang dumulas ito lalo pa ilalim sa estante, kung saan hindi ito agad makikita ng sinuman. Kumuha lamang siya ng isang Amerikana. Ang kanyang isip ay tila lumilipad na sa ibang lugar o sa ibang babae at mabilis na lumabas ng kwarto nang hindi man lang sumusulyap sa paligid. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit ang kaluwagan na iyon ay panandalian lamang. Alam kong ang paparating na gabi ay magdadala ng mas matinding unos kaysa sa anumang bagyong namumuo sa labas. Kinabukasan, ang mansyon ay napuno ng kakaibang ingay at pagmamadali. Nag-utos si Marcos na maghanda ng isang espesyal na hapunan. Hindi ito para sa akin, at lalong hindi para kay Leah. Ito ay para sa kanyang business partner, isang terminong ginagamit niya upang pagtakpan ang kanyang kawalang hiyaan. Nang bumukas ang malaking pintuan sa entrada, pumasok si Veronica na tila siya ang reyna ng tahanang ito. Nakasuot siya ng isang puting-puting bestida na yumayakap sa kanyang kurba, isang mapang-asar na simbolo ng kalinisan na kailanman ay hindi niya matataglay. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay agad na sumakop sa buong sala, tila itinataboy ang amoy ng aking mga nilutong pagkain at ang alaala ng aking pagiging may bahay. Nakaupo ako sa isang sulok, yakap ang aking mga tuhod, suot ang aking gusgusin at maluwang na duster. Ang aking buhok ay sadyang ginulo, at ang aking mukha ay walang bahid ng makeup. Kailangan kong maging invisible. Kailangan kong maging ang baliw na asawa na kinahihiya nila. Oh my God, Marcos! Ang tinig ni Veronica ay matinis at puno ng pangungutya habang nakatingin sa akin. Is she always like that? Nakatitig lang na parang zombie? It's kinda creepy, ha? Hindi ba siya nananakit? Tumawa si Marcos, isang tawang walang kalaman-laman. Don't mind her. She's heavily medicated. Parang display na lang siya dito. Come, let's have drinks. Naglakad sila patungo sa sala at sa kanilang pagdaan, sinadya ni Veronica na banggain ang balikat ni Yaya Ising na may dalang tray, dahilan upang muntik na itong matapon. Hindi man lang siya humingi ng paumanhin. Sa halip, inirapan niya pa ang matanda. Kumuyom ang aking mga palad sa ilalim ng aking duster. Kaya kong tiisin ang pang-aalipusta sa akin. Pero ang makita ang pagmamalupit nila sa mga taong nagmamalasakit sa akin ay parang pagbubuhos ng asin sa aking sugat. Ngunit ang sumunod na nangyari, ang tuluyang pumutol sa pisi ng aking pagtitimpi. Lumabas si Leah mula sa kusina. Yakap ang kanyang manikang luma. Ang inosente kong anak ay tumingin kay Veronica nang may pagtataka. Hello po! Bati ni Leah ng magalang. Bisita po kayo ni Papa? Tiningnan ni Veronica si Leah mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng pandidiri. You must be Leah. Ang baduy naman ng damit mo, Hija. Manang-mana ka sa nanay mong probinsyana. Marcos, you really need to upgrade this kid's wardrobe if you want her to fit in with my future kids. My future kids. Ang mga salitang yon ay tumarak sa aking puso. Gusto nilang palitan ng anak ko. Gusto nilang burahin kami. Nakita ko ang pamumuo ng luha sa mga mata ni Leah. Tumakbo siya palayo, pabalik sa kusina. Sa sandaling iyon, namatay ang Raquel na matiisin. Ang natira na lamang ay ang Raquel na handang pumatay. O sa ngayon, handang manira. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga galaw ay jerky at hindi pantay, tulad ng isang taong nawawala sa sarili. Lumapit ako sa kanila. Nasa gitna sila ng pagtatawanan habang hawak ang mga kupita ng mamahaling red wine. Raquel, go back to your room! Asik ni Marcos nang makita niya ako. Hindi ako nakinig. Tinitigan ko si Veronica. Ang kanyang puting bestida ay napakalinis, napaka-perpekto, masyadong malinis para sa isang babaeng may maitim na budhi. Pretty? Ang bulong ko habang inaabot ang bote ng wine na nasa mesa. Pretty red. Don't touch that. Sigaw ni Veronica.
Sa isang mabilis na galaw na nagkunwaring dala ng panginginig ng kalamnan, hinablot ko ang isang puno ng laman na kopita. Tumingin ako kay Veronica at sa isang millisecond, ipinakita ko sa kanya ang aking tunay na mga mata, puno ng galit at puot, bago ko isinaboy ang buong laman ng baso sa kanyang dibdib. Ang madilim na pulang likido ay gumuhit ng marahas na mantsa sa kanyang puting damit, tila dugo na bumubukal mula sa isang sugat. Tumulo ito pababa, dinudungisan ng kanyang pagiging perpekto. Napatili si Veronica. Ang kanyang boses ay tila sirena na bumibiyak sa katahimikan ng bahay. "My dress! This is Versace! You crazy witch!" Binitawan ko ang baso at hinayaan itong mahulog sa sahig. Ang pagkabasag nito ay lumikha ng libu-libong kristal sa paanan ni Veronica. Pumalakpak ako at tumawa ng malakas, isang tawang guwang at nakakapanindig balahibo. "Dugo! Dugo! May dugo ang ahas! Patay na ang ahas!" Sigaw ko habang tinuturo siya. Umaakto na parang nakakita ako ng multo. Galit na lumapit si Marcos sa akin. Naramdaman ko ang init ng kanyang palad na dumapo sa aking pisngi ng malakas. Ang sampal na yon ay nagpaugong sa aking tainga at nagpalasa ng dugo sa aking bibig. Ngunit hindi ako natumba. Tinitigan ko siya. Ang aking mukha ay nanatiling nakangiti ng baliw, kahit na ang loob ko ay nadudurog. "You useless woman!" sigaw ni Marcos, habang hawak ang aking braso ng mahigpit. Halos baliin na niya ang aking buto. "That is the last straw!" Niyakap ni Marcos ang umiiyak na si Veronica habang kinaladkad niya ako palabas ng sala. Inihagis niya ako sa paanan ng hagdanan. Tama na ang pagpapasensya ko. Ang boses ni Marcos ay malamig. Mas malamig pa sa bangkay. Bukas na bukas din, pipirmahan ko ang papers. Ihahanda ko na ang mental hospital. Doon ka na babagay, kasama ng mga baliw na tulad mo. Hindi mo na muling makikita si Lia. Ang banta ay parang yelo na bumalot sa aking katawan. Mental hospital. Kung dadalhin nila ako doon, wala na akong kawala. Tuluyan na nilang makukuha si Lia. Ito na ang katapusan. Iniwan nila ako doon sa sahig habang inaalo ni Marcos ang kanyang kabit. Dahan-dahan akong gumapang pabalik sa aking kwarto. Ang bawat galaw ay puno ng sakit. Nang makapasok ako at maisara ang pinto, muli kong kinuha ang aking cellphone mula sa taguan. May isang mensahe mula kay Gabriel. "Gabriel, Raquel, makinig ka. Ang bagyong Dante ay magla-landfall mamayang madaling araw. Itinaas na sa signal number 4. Ito na ang pagkakataon. Walang makakapansin sa pagtakas nyo sa gitna ng unos. Hihintayin kita sa lumang daan sa Tagaytay. Now or never." Tumingin ako sa bintana. Ang mga puno sa labas ay nagsisimula ng humampas dahil sa hangin. Ang langit ay kulay uling, nagbabadya ng isang dilubyo. Bukas, gusto nila akong ipakulong sa mental hospital, pero hindi nila alam, ngayong gabi, ang bagyo ang magiging kakampi ko. Hinawakan ko ang aking pisngi na namumula pa rin sa sampal ni Marcos. "Ito na ang huling beses na sasaktan mo ako, Marcos. Bukas, ang makikita mo na lang ay ang aking bangkay o ang bangkay na gusto mong makita." Pinatay ko ang ilaw at naupo sa dilim habang ang hangin sa labas ay nagsisimula ng humiyaw, tila nakikiayon sa sigaw ng aking puso. Handa na ako. Ang langit ay nagngangalit na tila nakikisimpatya sa kaguluhan ng aking puso. Sa labas ng bintana, ang hangin ay humihiyaw nang walang humpay. Hinahampas ang mga sanga ng puno sa salamin na lumilikha ng nakakakilabot na mga anino. Ang ulan ay bumabagsak ng walang awa, isang malupit na kurtina ng tubig na tumatakip sa buong Maynila. Ang kuryente sa loob ng mansyon ay patay-sindi at sa bawat pagdilim ng paligid, nararamdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Ito na ang gabi. Ito na ang oras ng pagtakas. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ni Yaya Aising. Mahimbing na ang kanyang tulog. Bago ang hapunan, hinaluan ko ng pampatulog ang kanyang tsaa. Hindi para saktan siya,
kundi para protektahan siya. Kung tulog siya, hindi siya mapagbibintangan ni Marcos na kasabwat ko. Kung tulog siya, hindi niya ako mapipigilan. Hinalikan ko ang kanyang noo na puno ng kulubot. Ang init ng kanyang balat ay nagpaalala sa akin ng kalinga ng isang tunay na ina na hindi ko naramdaman kay Doña Estrella. Humingi ako ng tawad sa kanya sa aking isipan. Nangangakong babalikan ko siya kapag tapos na ang lahat ng ito. Sumunod kong pinuntahan si Lia. Ang aking anak ay mahimbing na natutulog yakap ang kanyang manika. Ang kanyang paghinga ay mababaw at payapa. Walang kamalay-malay sa unos na paparating sa kanyang buhay. Binuhat ko siya ng dahan-dahan. Ang bigat niya ay hindi ko alintana. Ang adrenaline sa aking dugo ay nagbibigay sa akin ng lakas na hindi ko inakalang taglay ko. Nagising siya ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay pikit mulat. Mama, bakit po? Ang kanyang boses ay garalgal at inaantok. Shh, baby! Bulong ko habang isinisiksik ang kanyang mukha sa aking leeg. Maglalaro tayo. Hide and seek. Kailangan nating magtago bago tayo makita ng taya. Huwag kang maingay, okay? Tumango siya at yumakap sa akin ng mahigpit. Kinuha ko ang maliit na bag na inihanda ko. Naglalaman lamang ng ilang damit, ang mga ebidensya, at ang aking mga alahas na naitago ko mula kay Marcos. Ang pagbaba sa hagdan ay tila isang pagtawid sa impyerno. Ang bawat hakbang ko sa makintab na kahoy ay tila napakalakas sa aking pandinig, kahit na sinasabayan ito ng dagundong ng kulog sa labas. Ang anino ng mga rebulto at muebles ay tila mga gwardyang nagmamasid. Narating namin ang pintuan patungo sa garahe. Binuksan ko ito ng maingat at ang lamig ng hangin ay agad na sumampal sa aking mukha. Inisakay ko si Lia sa backseat ng aking lumang kotse at kinabitan siya ng seatbelt. Akma na sana akong sasakay sa driver's seat nang biglang bumukas ang ilaw sa garahe. Ang liwanag ay nakakabulag matapos ang mahabang panahon sa dilim. At saan ka naman pupunta sa oras na ito, Raquel? Ang boses na yon ay nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Lumingon ako at nakita si Marcos nakatayo sa may pintuan. May hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay mapula at nanlilisik. Hindi siya lasing. Siya ay galit. Akala mo ba matatakasan mo ako? Humakbang siya palapit. Ang kanyang anino ay lumalamon sa akin. You think you can just take my daughter and leave? You belong in the mental hospital. Hinablot niya ang aking braso. Ang kanyang kuko ay bumaon sa aking balat. Ang sakit ay totoo. Ang takot ay totoo. Ngunit ang Raquel na nasa harapan niya ngayon ay hindi na ang Raquel na takot lumaban. Bitawan mo ako, Marcos. Sigaw ko. Hindi nagamit ang boses ng isang baliw, kundi ang boses ng isang inang lumalaban. Aba, gumaling ka yata bigla. Ngumisi siya ng nakakaloko. So it was all an act. Mautak ka talaga, probinsyana. Pero sa tingin mo ba hahayaan kitang makalabas ng gate na ito? Aakma siyang sasampalin ako muli. Ngunit sa pagkakataong ito, handa ako. Mabilis kong dinukot sa bulsa ng aking jacket ang pepper spray na ibinigay sa akin ni Gabriel. Sa isang mabilis na kilos, itinapat ko ito sa kanyang muka at idiniin ang baton. Isang makapal na usok ang sumalubong sa kanyang mga mata. Napabitaw si Marcos at napahawak sa kanyang muka. Umaatungal sa sakit habang siya ay napaluhod sa semento. Ang kanyang mga mura ay nilunod ng tunog ng ulan. Hindi ako nagsaya sa kanyang paghihirap. Wala nang oras. Mabilis akong sumakay sa kotse, binuhay ang makina at pinaharurot ito palabas ng garahe. Ang bakal na gate ay bumukas, salamat sa remote na nakuha ko, at nilamon kami ng dilim ng gabi. Ang pagmamaneho sa gitna ng bagyo ay tila pakikipagbuno kay kamatayan. Ang wiper ng sasakyan ay halos hindi makasabay sa buhos ng ulan. Wala akong makita, kundi ang puting tabing ng tubig sa harapan. Ang hangin ay yumuyugyog sa sasakyan,
Pilit kaming itintulak palabas ng kalsada, ngunit hindi ako tumigil. Ang bawat metro na lumalayo kami sa mansyon ay isang metro ng kalayaan. Sa rearview mirror nakita ko si Leah. Gising na siya, nakahawak ng mahigpit sa kanyang seatbelt. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit nang magtama ang aming paningin, may sinabi siya na dumurog at bumuo sa akin ng sabay. Mama, ayaw ko na kay Papa. Takot po ako sa kanya. Mabuti po umalis na tayo. Ang mga salitang yon ay naging gasolina ko. Tama ang ginawa ko. Kahit anong mangyari, iniligtas ko ang anak ko mula sa isang halimaw. Tinahak namin ang daan patungo sa Tagaytay. Ang plano ay makipagkita kay Gabriel sa isang abandonadong rest house malapit sa bangin. Ang kalsada ay madulas at liko-liko. Ang hamog ay humahalo sa ulan. Ginagawang zero visibility ang daan. Biglang may nakakasilaw na liwanag na sumalubong sa amin mula sa kabilang linya. Isang malaking truck ang tila nawalan ng kontrol at gumigiwang patungo sa aming direksyon. Kumabog ng malakas ang aking dibdib. Inikot ko ang manibela pakanan upang umiwas, ngunit ang gulong ng sasakyan ay nawala ng kapit sa basang aspalto. Naramdaman ko ang pagkawala ng bigat ng sasakyan. Ang mundo ay tila bumagal. Ang huling nakita ko ay ang guardrail ng bangin na mabilis na lumalapit. At sa likod nito ay ang madilim at walang hanggang kawalan. Nayakap ko na lamang ang aking sarili at sumigaw ng pangalan ni Leah bago ang mundo ay umikot ng pabaligtad. Ang liwanag ng headlights ay tumagos sa kawalan at pagkatapos, dilim, napakabigat at napakatahimik na dilim. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa akin nang imulat ko ang aking mga mata. Wala na ang hagupit ng hangin, wala na ang lagaslas ng ulan na tila mga latigo sa bubungan. Ang tanging nararamdaman ko ay ang malambot na kutsyon sa aking likuran at ang amoy ng mainit na tsokolate na humahalo sa simoy ng dagat. Napabalikwas ako ng bangon. Ang puso ko ay muling kumabog ng mabilis sa takot na baka nasa ospital ako o nasa impyerno ng aking biyenan. Ngunit ang bumungad sa akin ay hindi ang puting dingding ng ospital, kundi ang mainit na kulay ng kahoy ng isang rest house. Sa kabilang sofa, nakita ko si Leah, mahimbing na natutulog at balot ng makapal na kumot. Gising ka na pala. Napalingon ako sa pinanggalingan ng boses. Si Gabriel, nakatayo siya sa may bintana. Hawak ang isang tasa ng kape. Ang kanyang muka ay pagod, ngunit puno ng kapanatagan. Lumapit siya at iniabot sa akin ang isang baso ng tubig. Nasaan tayo? Anong nangyari? Ang tanong ko. Ang boses ko ay paos at mahina. Ligtas kayo, Raquel. Nasa Batangas tayo. Sagot niya ng marahan. Ang aksidente? Naging perpekto ang plano. Ang kotse mo ay natagpuan sa ilalim ng bangin sa Tagaytay kaninang madaling araw. Wasak na wasak. Walang sino man ang maaring mabuhay sa ganong klaseng pagbagsak. Binuksan niya ang telebisyon sa sulok. Ang balita ay kasalukuyang nagpapakita ng footage ng retrieval operation. Nakita ko ang aking sasakyan o kung anuman ang natira dito na parang nilamukos na lata na nakasabit sa matatalim na bato sa paanan ng bangin. Ang mga pulis at rescuer ay nahihirapan dahil sa putik at dulas ng daan. Sa screen, nakita ko si Marcos. Nakasuot siya ng itim na jacket, basang-basa sa ulan, at umaakto na parang hihimatayin sa kakaiyak. Hinahawakan siya ng mga pulis upang pigilan siyang tumalon at sundan ako. My wife? My poor wife! Ang sigaw niya sa kamera. Ang kanyang muka ay puno ng pighati. Sabi ko sa kanya, huwag umalis. Sabi ko, delikado ang bagyo. Bakit mo ako iniwan, Raquel? Napakuyom ang aking mga kamao sa ilalim ng kumot. Ang galing niyang umarte. Kung hindi ko lang alam ang demonyong nagtatago sa likod ng maskarang yon, baka pati ako ay maawa sa kanya. Ang lalaking umiiyak sa TV ay siya ring lalaking nagtangkang ipakulong ako
sa mental hospital at kunin ang aking anak. Wala silang nakitang katawan, paliwanag ni Gabriel, na tila binabasa ang isip ko. Dahil sa lakas ng agos ng tubig sa ilalim ng bangin at sa sunog ng sasakyan, ipinalagay ng mga otoridad na tinangay na ng baha ang iyong bangkay. Ang nakuha lang nila ay ang iyong sapatos at ang punit-punit na damit na sadyang iniwan natin. Sapat na yon para ideklara kang patay. Napatingin ako sa aking mga kamay. Buhay ako. Nakahinga ako. Pero sa mata ng mundo, si Raquel Isabel Monteverde ay isa na lamang alaala. Isang bangkay na walang mukha. Paano si Mama Estrella? Ano ang reaksyon niya? Tanong ko, bagamat alam ko na ang sagot. Kinuha ni Gabriel ang remote at inilipat ang channel sa isang live interview. Nasa harap ng aming mansyon si Doña Estrella. Nakaitim din siya, may panyo sa mata, ngunit ang tindig niya ay tuwid at matatag. Napakasakit mawalan ng manugang, pahayag ni Doña Estrella sa reporter. Ang kanyang boses ay nanginginig sa peking emosyon. May sakit siya sa pag-iisip. Ilang beses namin siyang sinubukang tulungan, pero siguro ay hindi na niya kinaya ang kanyang mga demonyo. Ang tanging hiling ko lang ay katahimikan para sa aming pamilya, lalo na para sa aking anak na si Marcos na labis na nagdurusa. Pinatay ko ang TV. Hindi ko na kayang panoorin ang kanilang palabas. Ang sikmura ko ay bumabaligtad sa pandidiri. Hayaan mo silang magsaya ngayon, sabi ni Gabriel at hinawakan niya ang aking balikat nang may paggalang at init na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang mahalaga, buhay ka, buhay si Lia, at hawak natin ang lahat ng ebidensya. Ngunit ang tunay na sakit ay dumating noong hapong yon. Sa tulong ng isang kontak ni Gabriel sa loob ng mansyon, marahil ay si Yaya Ising o isa pang kasambahay na naawa sa akin. Nakatanggap kami ng video call na nagpapakita ng kaganapan sa loob ng bahay. Hindi sila nagluluksa, nagdiriwang sila. Sa video na malabo at kuha sa isang nakatagong anggulo, nakita ko si Doña Estrella na naguutos sa mga katulong. Nasa kwarto ko sila. Lahat ng gamit ng babaeng yan ilabas nyo. Ang boses ni Estrella ay matinis at puno ng utos. Sunugin nyo ang mga damit. Ipamigay nyo ang mga sapatos. Ayaw kong may matirang kahit anong amoy ng probinsyana sa bahay na ito. Gusto kong malinis ang kwartong ito bago pa man makalipat dito si Veronica. Nakita ko kung paano nila hinablot ang mga damit na tinahi ko gamit ang aking sariling mga kamay. Nakita ko kung paano nila tinapakan ang mga photo album namin ni Lia. Ang mga alaala ng 10 taon ay tinuring nilang basura na dapat itapon sa Smoky Mountain. Wala man lang silang pinalampas na kahit isang araw. Hindi man lang sila nagpanggap na igalang ang aking kamatayan sa loob ng tahanan. Tumulo ang luha ko, hindi dahil sa panghihinayang sa mga gamit, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Ganun lang pala kadaling burahin ang existence ng isang tao kapag wala silang halaga sa'yo, para silang nagwawalis ng dumi at alikabok palabas ng pinto. Tahan na, bulong ni Gabriel. Iipunin natin ang bawat patak ng luhang ito, Raquel, at sisingilin natin sila. Doble, triple. Pagsapit ng gabi, habang yakap ko si Lia sa harap ng fireplace, muli akong tumingin sa balita. Ipinakita si Marcos na nagbibigay ng statement. Ang ulan sa likod niya ay tumigil na at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na hindi makikita ng iba. Pero kitang-kita ko. Iyon ay kislap ng tagumpay. Sa kabila ng trahedyang ito, sabi ni Marcos sa TV, kailangan nating magpatuloy. Raquel would want us to be happy. She would want me to find happiness again. Ang kamera ay nagpan ng bahagya at nahagip sa gilid si Veronica, nakasuot ng itim, ngunit may suot na diamond necklace na pamilyar sa akin. Ang kwintas ng aking ina na nawawala noon pang 1 buwan. Ninakaw pala nila ito. Napangiti ako ng mapait. Ang ngiting iyon ay hindi umabot sa aking mga mata.
sapagkat ang mga mata ko ay tuyo na at puno ng yelo. Sige Marcos, sige Estrella, magdiwang kayo. Isipin nyo na nanalo na kayo. Isipin nyo na patay na ang baliw na si Raquel. Pero hindi nyo alam, ang namatay sa bangin na yon ay ang Raquel na mahina. Ang Raquel na sunod-sunuran. Ang Raquel na tanga. Dahan-dahan kong hinaplos ang buhok ni Leah at bumulong sa hangin, isang pangako na mas matibay pa sa anumang kontrata. Humanda kayo, dahil ang bangkay na inakala niyong patay na ay babangon para hatakin kayo sa impyerno. Ang screen ng TV ay nag-fade to black, kasabay ng pagdidilim ng aking paningin sa pagod. Ngunit ang apoy sa aking dibdib ay hindi namatay. Ito ay nagsisimula pa lamang magningas. Lumipas ang 1 buwan mula nang mamatay ako. 1 buwan ng katahimikan para sa mundo, ngunit 1 buwan ng masusing paghahanda para sa akin. Mula sa aming pinagtataguan sa Batangas, pinanood ko kung paano nila binago ang lahat sa mansyon. Pinalitan ni Veronica ang mga kurtinang tinahi ko ng mamahaling seda mula sa Italia. Ipinatapon ni Doña Estrella ang aking mga halaman sa hardin upang bigyang daan ang isang bagong fountain. Binura nila ang bawat bakas ng aking pag-iral na tila ba ang 10 taon ko sa bahay na yon ay isang masamang panaginip lamang na madaling walisin. Ngunit hindi nila alam, ang bawat sulok ng bahay na yon ay akin. Ang bawat dingding ay nakinig sa aking mga iyak at ang bawat sahig ay nakatanda sa bigat ng aking mga yapak. Kung gusto nilang burahin ako, pues ipapaalala ko sa kanila na ang ilang mantsa ay hindi nadadaan sa pintura o bagong palamuti. Nagsimula ang aming laro sa mga simpleng bagay. Si Yaya Ising, ang aking tapat na mata at tainga sa loob ng mansyon, ang naging instrumento ng aking paghihiganti. Isang gabi, habang naghahanda sina Marcos at Veronica para sa kanilang marangyang hapunan, inutusan ko si Yaya Ising sa pamamagitan ng isang naka-encrypt na mensahe na gawin ang unang hakbang. Sa master bedroom, kung saan dati kaming natutulog ni Marcos at kung saan ngayon ay inaangkin na ni Veronica ang aking pwesto, naglagay si Yaya Ising ng ilang patak ng aking paboritong pabango, ang sampagita oil. Ito ang amoy na gamit ko noong aming kasal, at ito rin ang amoy na kinasusuklaman ni Veronica dahil masyado daw itong luma at pangmatanda. Nang pumasok si Veronica sa kwarto upang magbihis, agad kong nalaman ang reaksyon niya base sa kwento ni Gabriel na nakikinig sa mga hidden microphones na aming naiwan. "Babe, what is that smell?" Ang boses ni Veronica ay matinis at puno ng iritasyon. "Amoy punerarya. Did you bring flowers inside? Di ba sabi ko sa'yo ayoko ng amoy ng patay?" Narinig ko ang pagpasok ni Marcos. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat. "Wala naman akong inaamoy, honey. Baka imahinasyon mo lang o baka galing sa garden ang hangin." "No, Marcos. It smells exactly like her. Yung amoy ng probinsyana mong asawa. Bakit nandito pa rin ang amoy niya? I thought pinasanitize mo na ang buong kwarto." Ang katahimikan ni Marcos ay nagsilbing musika sa aking pandinig. Alam kong naaamoy niya rin ito. Ang amoy ng sampagita ay hindi lang basta amoy. Ito ay amoy ng kanyang konsensya. Ito ang amoy ng babaeng pinatay niya sa kanyang isipan bago pa man mahulog ang sasakyan sa bangin. Sinundan namin ito ng isa pang parusa. Sa hapagkainan, sa halip na ang paboritong steak ni Veronica ang ihain, inilapag ni Yaya Ising ang isang malaking mangkok ng kare-kare. Hindi ito basta luto ng katulong. Ito ay niluto ayon sa eksaktong timpla at resipe na itinuro ko kay Yaya. Ang timpla na gustong-gusto ni Marcos noong bago pa lang kaming kasal, noong panahong mahal niya pa ako. Pagkakita pa lang ni Marcos sa ulam, nabitawan niya ang kanyang tinidor. Ang tunog ng metal na tumama sa porselana ay umalingaungaw sa buong silid kainan. "Sino ang nagluto nito?" ang tanong ni Marcos. Ang kanyang boses ay mahina.
ngunit may halong panginginig. Yaya icing prepared it, babe. Sagot ni Veronica na walang kamalay-malay habang sumusandok. Try it. Mukhang okay naman, although masyadong oily for my diet. Tinikman ni Marcos ang sarsa. Nakita ko sa aking imahinasyon kung paano nanlaki ang kanyang mga mata. Ang lasa ay siguradong nagdala sa kanya pabalik sa mga panahong pinagsisilbihan ko siya ng buong puso. Ito ang lasa ng kanyang pagkakasala. Alisin niyo yan sa harap ko. Utos ni Marcos, tinutulak ang plato palayo. Ayoko ng kare-kare. Huwag niyo na itong ihahain ulit. Ngunit ang pinakaapektado sa lahat ay si Doña Estrella. Dahil sa kanyang matinding paniniwala sa mga pamahiin, siya ang pinakamadaling puntiryahin ng takot. Tuwing hating gabi, kapag tahimik na ang lahat, sinisigurado ni Yaya Ising na magbukas sara ang pinto ng kwarto ni Lia, ang kwartong pilit nilang ipinagkakait sa alaala ng bata. Ang hangin mula sa pasilyo ay lumilikha ng malamig na simoy na tumatagos sa buto ni Doña Estrella. Isang gabi, nakita siya ng isa pang katulong na nakaluhod sa harap ng kanyang altar, nanginginig at nagdarasal ng pabulong. Hawak niya ang rosaryo ng mahigpit na halos maputol ito. Patawarin mo kami, patawarin mo kami. Ang paulit-ulit niyang bulong. Huwag mo kaming multuhin, Raquel. Ginawa lang namin ang kailangan para sa pamilya. Nang marinig ko ang recording na yon, wala akong naramdamang awa. Ang kanyang takot ay hindi pagsisisi. Ito ay takot lamang sa parusa. Takot siya sa multo, pero hindi siya takot sa Diyos nang lasunin niya ako. Dumating ang kasukdulan ng aming psychological warfare nung isang maulan na hapon. Nasa sala sina Marcos, Veronica, at Doña Estrella, abala sa pagpaplano ng kanilang engranding kasal na gaganapin pagkatapos ng babang luksa. Nagtatalo sila tungkol sa kulay ng mga bulaklak nang biglang tumigil ang isang delivery van sa tapat ng gate. Pumasok ang guard na may dalang isang napakalaking funeral wreath, isang korona ng mga patay na bulaklak na kalachuchi at sampagita. Ang mga bulaklak ay lantana at nangingitim na tila ba galing mismo sa sementeryo. Ano yan? Sino ang nagpadala niyan? Sigaw ni Doña Estrella na patayo sa kanyang inuupuan habang sapo ang kanyang dibdib. Wala namang patay dito. Baka late delivery lang para sa burol ni Raquel, sabi ni Veronica nang may pagkayamot habang tinatakpan ng kanyang ilong. Ang baho! Ilabas niyo yan! Ngunit lumapit si Marcos. Nakita niya ang isang itim na sobre na nakasiksik sa gitna ng mga bulaklak. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ito. Binuksan niya ang sobre at binunot ang card. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng tingga. Wala ni isa ang humihinga. Binasa ni Marcos ang nakasulat. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot na hindi maipaliwanag. Binitawan niya ang card at hinayaan itong mahulog sa sahig, tila ba napaso siya nito. Lumapit si Veronica at pinulot ito. Binasa niya ng malakas ang mensahe at sa bawat salita, ang kanyang boses ay humihina dahil sa kilabot. Happy anniversary, mahal. Hihintayin kita sa impyerno. Nagmamahal. Ang iyong asawa. Napatingin silang tatlo sa isa't isa. Ang hangin sa loob ng bahay ay biglang lumamig at sa labas, ang langit ay kumulog ng malakas. Isang dagundong na tila halakhak ng isang babaeng nagbabalik mula sa hukay. Sa aming safe house, pinanood ko ang kanilang takot. Inayos ko ang kwelyo ng aking puting blazer at tumingin sa salamin. Ang buhok ko ay maikli na at istilong bob cut. Ang aking mga labi ay kulay dugo. Wala na ang Raquel na mahinhin. Gabriel! Tawag ko sa kanya nang hindi lumilingon. Handa na ako. Simulan na natin ang huling yugto. Ang mga multo ng kahapon ay tapos ng manakot. Oras na para magpakita ang tunay na halimaw. At sa pagkakataong ito, ako iyon.
Ito ang araw ng aking libing. Isang araw na dapat ay puno ng luha, pagluluksa at pamamaalam. Ngunit habang nakatayo ako sa harap ng salamin sa aming safe houses sa Batangas, ang nakikita ko ay hindi isang babaeng patay, kundi isang babaeng kakasilang pa lamang. Hinawakan ko ang gunting. Ang metal ay malamig sa aking palad, kasing lamig ng puso ko ngayon para kay Marcos. Sa loob ng 10 taon, iningatan ko ang aking mahabang buhok dahil sabi ni Marcos ay ito ang crowning glory ng isang disenteng asawa. Gusto niya itong mahaba, tuwid, at sunod-sunuran sa bawat hagod ng kanyang kamay. Ngayon, ang bawat hibla nito ay simbolo ng mga taon ng aking pagpapakatanga. Sa isang matatag na galaw, inilapat ko ang talim sa aking buhok. Narinig ko ang tunog ng paghihiwalay ng mga hibla, isang malutong na tunog ng pagputol sa aking nakaraan. Ang mga itim na hibla ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, nag-iipon sa aking paanan na tila mga laglag na dahon ng isang patay na puno. Nang iangat ko ang aking tingin, ang babaeng nakabalik sa akin ay tila isang estranghero. Ang kanyang buhok ay maikli na, hanggang panga ang haba, matalim ang gupit, at nagbibigay diin sa kanyang leeg at sa tapang ng kanyang panga. Hindi na ito ang Raquel na taga Iloilo na mahiyain. Ito na ang Raquel na survivor. Isinuot ko ang aking inihandang damit. Hindi itim. Hindi ako magluluksa para sa aking sarili. At lalong hindi ako magluluksa para sa kasal na matagal nang pinatay ng aking asawa. Ang pinili ko ay isang purong puting suit. Ang tela ay makinis at yumayakap sa aking katawan ng may dangal. Ang puti ay hindi simbolo ng pagsuko. Ito ay simbolo ng muling pagkabuhay, ng liwanag na papawi sa dilim na kanilang nilikha. Sa likuran ko, narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto. Nakatayo doon si Gabriel, bihis na bihis sa kanyang Amerikana, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin ng may halong pagkamangha at lungkot. Handa na ba ang lahat? Tanong ko. Ang boses ko ay kalmado, wala nang bahid ng panginginig. Tumango siya. Nakaset up na ang projector sa simbahan. Ang mga pulis ay nakastandby sa labas, naghihintay lang ng signal natin. Ang media ay nandoon na rin, sakim sa balita. Lumapit si Leah, ang aking munting anghel, na ngayoy bihis na rin. Tumingala siya sa akin at hinawakan ang laylayan ng aking puting blazer. Mama, ang ganda niyo po. Bulong niya. Para kang angel warrior. Lumuhod ako upang maging kapantay ng kanyang mga mata. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Anak, makinig ka. Mamaya marami kang makikitang tao. Maraming kamera. Huwag kang matatakot, okay? Hawak ni Tito Gabriel ang kamay mo. At si Mama? Hindi na aalis si Mama sa tabi mo. Opo, Mama. Sagot niya ng may tiwala. Bago kami umalis, may huling bagay pa akong kailangang gawin. Tiningnan ko ang aking kaliwang kamay. Ang gintong singsing na pangkasal ay nakasuot pa rin sa aking daliri. Ito ang singsing na isinuot ni Marcos sa harap ng altar 10 taon na ang nakararaan, kasabay ng mga pangakong pawang kasinungalingan pala. Dati, ang bigat nito ay parang yakap. Ngayon, ang bigat nito ay parang posas. Dahan-dahan, pinihit ko ang singsing. Masikip ito, tila ayaw humiwalay, na parang ang mga alaala ay kumakapit pa rin sa aking balat. Ngunit sa isang huling puwersa, nahubad ko ito. Ang balat sa ilalim nito ay maputla, isang marka ng matagal na pagkakakulong. Inilapag ko ang singsing sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng ginto na tumama sa kahoy ay mahina ngunit pinal, tila tuldok sa huling pangungusap ng isang malungkot na nobela. Tara na, sabi ko. Ang biyahe patungo sa simbahan sa Makati ay tahimik. Pinagmamasdan ko ang mga gusali at sasakyan sa labas. Ang mundo ay patuloy sa pag-ikot, walang kamalay-malay, na may isang babaeng patay, ang kasalukuyang binabaybay ang daan pabalik sa mga buhay. Ang aking puso
ay tumitibok. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa adrenaline ng hustisya. Nang marating namin ang simbahan, ang paligid ay puno ng mga mamahaling sasakyan, ang daming bulaklak, ang daming tao. Nakikita ko mula sa tinted na bintana ng sasakyan ni Gabriel ang malaking tarpaulin na may mukha ko. Isang lumang larawan kung saan ako ay nakangiti ng pilit. In loving memory of Raquel Isabel Monteverde. Nakita ko si Marcos sa entrada, tumatanggap ng pakikiramay. Nakasuot siya ng itim na suit, ang kanyang mukha ay larawan ng isang biyudong nagdadalamhati. Sa tabi niya, nakatayo si Veronica, nakasuot din ng itim ngunit may belo sa mukha. Umaakto bilang isang concerned family friend. Pero alam kong sa ilalim ng belo na yon ay ang nangiti ng tagumpay. Kasama rin nila si Doña Estrella na panay ang punas ng mata gamit ang panyo, kahit alam kong tuyo ang kanyang mga luha. Bumaba si Gabriel at inalalayan si Lia. Ako ay nanatili sa loob ng ilang sandali. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Raquel, tawag ni Gabriel sa bintana. Showtime. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy kandila at bulaklak ng patay. Binuksan ko ang pinto ng kotse at ibinaba ang aking paa. Ang takong ng aking puting sapatos ay lumapat sa aspalto. Naglakad kami patungo sa malalaking pintuan ng simbahan. Ang seremonya ay nagsisimula na. Narinig ko ang boses ni Marcos sa mikropono. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Raquel was a simple woman. Maybe too simple for this world. She had struggles. Mental struggles that we tried to hide because we wanted to protect her dignity. But in the end, her demons won. I failed her. We failed her. Ang kapal ng mukha. Ginagamit pa niya ang aking pagkamatay para magmukha siyang bayani at ako ang siraulo. Ang galit sa aking dibdib ay hindi na apoy. Ito ay naging yelo, malamig, matigas, nakamamatay. Sininyasan ni Gabriel ang mga staff sa likod. Ito na ang hudyat. Sa loob ng simbahan, habang nagpupunas ng pekeng luha ang mga tao, biglang namatay ang ilaw. Ang kadiliman ay bumalot sa buong kongregasyon. Narinig ko ang pagkabigla at bulungan ng mga tao. Ang boses ni Marcos ay tumigil. At pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang malalaking pintuan ng simbahan sa gitna. Ang sikat ng araw mula sa labas ay pumasok. Lumilikha ng isang silweta sa gitna ng liwanag. Nakatayo ako doon. Suot ang aking puting suit na nagniningning laban sa kadiliman ng loob ng simbahan. Sa tabi ko ay si Gabriel at si Lia. Ang katahimikan sa loob ay nakabibingi. Walang gumalaw, walang huminga. Tila ba nakakita sila ng aparisyon. Sinimulan kong ihakbang ang aking mga paa. Ang tunog ng aking takong sa marmol na sahig ay matalim at may ritmo. Umaalingaw-ngaw sa buong simbahan na parang orasan na nagbibilang ng oras ng kanilang pagbagsak. 1, 2, 3. Naglakad ako sa gitna ng aisle. Ang mga tao sa gilid ay napapasinghap at napapatakip ng bibig. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata. Sa harap ng altar, nakita ko si Marcos. Ang mikropono ay dumulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Ngunit ang tunog nito ay tila walang halaga kumpara sa presensya ko. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na, parang nakakita siya ng demonyo. Si Doña Estrella ay napahawak sa dibdib at napaupo sa kanyang upuan, tila hihimatayin sa totoo. Si Veronica ay napaatras, nabunggo ang kabaong na walang laman. Tumigil ako sa gitna ng simbahan. Tinaas ko ang aking ulo. Inalis ang anumang bahid ng pagiging biktima sa aking mukha. Tinitigan ko si Marcos, diretso sa kanyang kaluluwa. Hindi ako nagsalita agad. Hinayaan ko munang lunurin sila ng aking tingin. Hinayaan ko silang maramdaman ang bigat ng isang babaeng bumangon mula sa hukay na hinukay nila para sa kanya. Ang buong simbahan ay tila naging isang malaking tanghalan
kung saan ang oras ay huminto. Nakatayo ako sa gitna ng aisle, ang aking puting kasuotan ay nagsisilbing liwanag sa gitna ng dagat ng mga nakaitim na nagluluksa. Ang mga mata ng daan-daang tao, mga kaibigan, kamag-anak, at mga uhaw na mamamahayag ay nakapako sa akin. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng hindi maipaliwanag na takot at pagkamangha, na tila ba nakikita nila ang isang himala o isang sumpa na nagkatotoo. Nagpatuloy ako sa paglalakad patungo sa altar. Ang bawat hakbang ko ay mabigat at puno ng kahulugan, isang martsa ng tagumpay laban sa kamatayan na ipinataw nila sa akin. Nang makarating ako sa harap, kinuha ko ang mikropono na nabitawan ni Marcos. Ang metal ay malamig sa aking palad, ngunit ang apoy sa aking dibdib ay sapat na upang tunawin ito. Humarap ako sa kongregasyon, pagkatapos ay dahan-dahang lumingon kay Marcos. Ang kanyang mukha ay puting-puti, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagtatangkang bumigkas ng mga salita, ngunit walang lumalabas, kundi hangin. Nagkakamali ka, Marcos. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng simbahan, malinaw, matatag, at walang bahid ng pagiging baliw na ibinintang nila sa akin. Hindi ako tinalo ng aking mga demonyo. Ang totoo, ang mga demonyo ko ay kasama kong kumakain sa hapagkainan araw-araw. At ngayon, narito ako upang ipakilala sila sa inyong lahat. Isang senyas lang ang ibinigay ko kay Gabriel na nasa gilid, sa malaking screen sa likod ng altar, kung saan kanina ay naka-flash ang aking in-loving memory photo. Biglang nagbago ang imahe. Ang matahimik na larawan ay napalitan ng isang video. Malabo ang kuha at medyo magalaw, ngunit malinaw ang mga mukha at ang boses. Ito ang video na nakuha ko noong gabing nagtatago ako sa closet. Sa screen, kitang-kita si Marcos at Doña Estrella sa loob ng opisina. Ang boses ni Estrella ay matinis at punong-puno ng lason. Mas matapang pa sa arsenic na ipinainom nila sa akin. Dagdagan mo pa ang dosage, anak. Masyado siyang matagal mamatay. Kailangan na nating makuha ang pirma niya sa transfer of assets bago pa mahalata ng mga doktor. Narinig ang pagsagot ni Marcos sa video habang hinahaplos ang leeg ni Veronica na nakaupo sa kanyang kandungan. Huwag kang mag-alala, Mama. Konting panahon na lang. Kapag nakuha na natin ang mga lupa sa Iloilo at ang custody ni Leah, itatapon ko na siya sa mental hospital para doon na siya mabulok. Sabay-sabay na napasinghap ang mga tao sa loob ng simbahan. Ang hangin ay tila hinigop palabas ng silid. Ang mga bulungan ay naging ingay ng pagkamuhi. Ang mga kamera ng media ay nagsimulang kumislap ng sunod-sunod, parang kidlat na tumatama sa mga tunay na kriminal. Hindi pa doon nagtatapos. Lumabas sa screen ang mga scanned documents, ang mga pekeng medical records, ang mga resibo ng pagbili ng lason, at ang draft ng guardianship agreement na nagtatangkang ilayo si Leah sa akin. Tiningnan ko si Doña Estrella. Ang matapobreng donya na laging nakataas ang noo ay unti-unting gumuho. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay namimilipit hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa hiya. Ang kanyang pinakaiingatang reputasyon ay nadurog sa harap ng Manila Society. Ang kanyang mga mata ay umikot pa itaas at tuluyan siyang bumagsak sa sahig, nawalan ng malay sa gitna ng kanyang sariling kahihiyan. Walang tumulong sa kanya agad. Ang mga tao ay masyadong nandidiri para hawakan siya. Si Veronica naman ay nagtangkang tumakbo. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang bag at sinubukang sumiksik sa gitna ng mga tao patungo sa side exit. Ngunit hinarangan siya ng mga galit na mamamayan at ng mga pulis na nakauniforme. Ang babaeng mahilig sa atensyon ay nakuha na ang atensyon na hindi niya gugustuhin kailanman. Binalik ko ang aking tingin kay Marcos. Siya na lang ang nakatayo, ngunit ang kanyang tindig ay wala na. Siya ay tila isang emperador na hinubaran ng damit sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang bula.
Naglakad ako palapit sa kanya. Bawat hakbang ay isang pagtapak sa kanyang nabasag na pagkatao. Bakit, Marcos? Ang tanong ko. Ang aking boses ay mahina, ngunit tumatagos sa kanyang kaluluwa. Hindi ba sapat ang 10 taon ng serbisyo ko? Hindi ba sapat na isinuko ko ang aking mga pangarap para sa iyo? Hindi ba sapat na ibinigay ko sa iyo ang anak natin? Hindi siya makasagot. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat, naghahanap ng madadaanan, naghahanap ng lusot. Ngunit wala na. Napapaligiran na siya ng sarili niyang mga kasalanan. Buhay ka. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, isang bulong na puno ng hindi makapaniwalang takot. Oo, Marcos, buhay ako. Sagot ko. Dahil ang pagmamahal ng isang ina ay mas malakas kaysa sa anumang lason na kaya mong ihalo. Buhay ako para bawiin ang anak ko at buhay ako para siguraduhing mabubulok ka sa kulungan. Sa huling salitang iyon, bumagsak ang lahat ng natitirang tapang sa kanyang katawan. Ngunit ang desperasyon ay isang mapanganib na hayop. Sa isang iglap, sa halip na sumuko, hinablot niya ang isang mabigat na kandila na gawa sa tanso mula sa altar. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan, ang parehong kabaliwan na ipinilit niyang ipinta sa akin. Itinaas niya ang kandila, handang ihampas sa akin, sa isang huling akto ng karahasan. Kung hindi ka mapapa sa akin, hindi ka mapupunta sa iba. Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at desperado. Napapikit ang mga tao. Napatili ang iba. Ngunit hindi ako gumalaw. Hindi ako umatras. Tinitigan ko lamang siya. Hindi na natatakot. Dahil alam kong tapos na ang laro niya. Bago pa man bumagsak ang kandila, 2 pulis na nakauniporme ang mabilis na umakyat sa altar. Hinawakan nila ang magkabilang braso ni Marcos. Pilit siyang nanlaban, ngunit ang kanyang lakas ay wala ng saysay laban sa bigat ng batas. Ang kandila ay bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng metal ay isang hudyat na tapos na ang lahat. Dinapa nila siya sa sahig at pinusasan ng kanyang mga kamay sa likod. Ang matikas na si Marcos de Vera, ang respetadong negosyante, ay ngayon nakadapa sa sahig ng simbahan. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa marmol na sahig na dinungisan niya ng kanyang mga kasinungalingan. Naglakad si Gabriel palapit sa akin at inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Isang tahimik na suporta. Kinuha niya si Lia mula kay Yaya Izing na umiyak sa tuwa sa isang sulok at dinala ang aking anak sa akin. Yumakap sa akin si Lia ng mahigpit. Ang kanyang maliliit na braso ay nakapulupot sa aking leeg. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ngunit sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, alam kong ito ay dahil sa emosyon, hindi sa takot. Tapos na, Mama? Tanong niya. Ang kanyang boses ay muffled sa aking balikat. Hinaplos ko ang kanyang buhok at hinalikan ang kanyang noo. Oo, anak. Bulong ko habang pinagmamasdan ang pagkaladkad ng mga pulis kay Marcos palabas ng simbahan. Tapos na ang bangungot. Sa labas, ang araw ay sumisikat ng napakaliwanag. Ang mga kamera ay patuloy sa pagkislap. Ang sirena ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay at kaguluhan, ang tanging naririnig ko lamang ay ang mahinang pagtibok ng puso ng aking anak sa aking dibdib, isang ritmo ng bagong simula. 2 taon. 2 taon na ang lumipas mula nang bumukas ang mga pinto ng simbahan at bumalik ako mula sa mga patay. Ngayon, habang nakaupo ako sa seawall ng Manila Bay, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw, naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal kong inasam. Ang langit ay pinintahan ng kulay kahel, rosas at lila. Isang perpektong obra na tila ipinangako sa akin ng Diyos matapos ang mahabang gabi ng aking buhay. Sa tabi ko, abala si Lia sa pagpapalipad ng kanyang saranggula. Ang kanyang tawa ay malaya at masigla, humahalo sa marang paghampas ng alon sa pader at sa ingay ng mga batang naghahabulan
sa di kalayuan. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Wala nang bangungot sa kanyang pagtulog. Siya ay isang bulaklak na muling namukadkad sa ilalim ng araw. Napapikit ako at huminga ng malalim. Ang hangin ay may dalang alat ng dagat at amoy ng inihaw na mais. Ito ang amoy ng kalayaan. Nitong nakaraang linggo, nabasa ko sa isang lumang dyaryo ang balita tungkol sa kanila. Si Marcos ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang larawan niya ay kuha mula sa kulungan. Ang dati makisig niyang muka ay gusot na. Ang kanyang mga mata ay lubog sa dilim at ang kanyang buhok ay halong puti na. Nabasa ko na madalas siyang tulala. Binubulong ang pangalan ko. Hinahanap ang isang multo na siya mismo ang lumikha. Si Doña Estrella naman ay hindi na umabot sa kulungan. Ang kahihiyan ay isang lason na mas mabilis pumatay kaysa sa arsenic. Inatake siya sa puso ilang linggo matapos ang paglilitis at hindi na muling nakabangon. Ang kanyang pagbagsak ay naging isang babala sa alta sosyedad, isang paalala na ang kayamanan at kapangyarihan ay hindi kayang bumili ng dangal. Kung tinatanong ako kung napatawad ko na sila, ang sagot ko ay oo. Ngunit hindi ito ang pagpapatawad na inaasahan ng marami. Pinatawad ko sila hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Pinatawad ko sila upang palayain ang aking sarili sa bigat ng galit na matagal kong binitbit. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay pagpili na wag nang hayaang ang kanilang kasalanan ang magdikta ng aking kinabukasan. Ang aking nakaraan ay hindi ko na tinatakbuhan. Sa halip, ginawa ko itong pundasyon. Itinayo ko ang Bahay Pag-asa, isang foundation na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at panloloko. Sa bawat babaeng natutulungan naming makabangon, nakikita ko ang aking sarili. At sa bawat tagumpay nila, nararamdaman ko ang paghilom ng aking mga sugat. Mama, look! Ang taas na ng lipad niya. Sigaw ni Lia at napangiti ako. Oo nga, anak. Kasing taas ng mga pangarap mo. Isang anino ang tumakip sa akin mula sa sikat ng araw. Nang tumingala ako, nakita ko si Gabriel. Nakangiti habang inaabot sa akin ang isang stick ng fishball. Sorry, I'm late. Grabe ang traffic sa EDSA. Sabi niya, umupo sa tabi ko. Ang kanyang presensya ay hindi na nakakakaba. Ito ay pamilyar at panatag. Okay lang, sanay na kami. Sagot ko, tinatanggap ang fishball. Salamat dito. Pinanood namin ng sabay ang huling piraso ng araw na nilamon ng dagat. Walang nagsasalita. Hindi na namin kailangan. Ang aming katahimikan ay puno ng pag-unawa, ng mga kwentong alam na namin pareho, at ng isang paggalang na mas malalim pa sa anumang salita. Sa loob ng 2 taon, naging sandalan ko siya. Siya ang abogado ko, ang business partner ko sa foundation, at higit sa lahat, ang matalik kong kaibigan. Hindi niya ako sinubukang ligawan. Hindi niya ako pinilit magmahal muli. Hinayaan niya akong buuin ang aking sarili, piraso bawat piraso, at nanatili lamang siya sa gilid. Handang sumalo sa akin kung sakaling ako ay matumba. Nang tuluyan ng dumilim at nagsimula nang magsindi ang mga ilaw sa Roxas Boulevard, tumayo na kami upang umuwi. Naglalakad kami ng dahan-dahan. Si Lia ay nasa gitna namin. Hawak ang aming mga kamay. Habang naglalakad, ang kamay ni Gabriel ay dahan-dahang humawak sa aking kamay. Hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang bagay na mas malalim pa. Ang kanyang mga daliri ay isiniksik niya sa pagitan ng aking mga daliri. Ang init ng kanyang palad ay gumapang sa aking balat. Isang init na hindi nakakapaso, kundi nagbibigay ng kapanatagan. Tumingin ako sa kanya at sa ilalim ng liwanag ng mga poste, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang pangako. Isang pangakong tahimik, matiyaga, at totoo. Napangiti ako. Isang tunay na ngiti na nagmumula sa puso. Hindi ko na kailangan ng prinsipe para iligtas ako. Matagal ko nang iniligtas ang aking sarili. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para buuin ako. Dahil buo na ako sa sarili ko.
ngunit ang magkaroon ng isang kasama sa paglalakbay. Isang tapat na kaibigan na handang hawakan ang iyong kamay habang tinatahak ninyo ang isang bagong umaga. Iyon pala ay isang napakagandang biyaya.